Senador Bam Aquino, pagpasensyahan mo na ako. Pero today, ikaw ang target ko. Target kong tuligsain. Dahil nga ginugunita natin ngayong araw na to, ang kamatayan ng tiyuhin mong si Ninoy Aquino. At gusto kong balikan natin, balikan mo ang ilan sa mga quotes o mga kataga niya na kung saan ay nagpapakita ito o nagpapahayag ito ng talagang pagiging bayani o talagang pagmamahal para sa bansang Pilipinas. Unahin natin yung sinabi niya na, I would rather die a meaningful death than to live a meaningless life. Imagine mo yun, Senador Bam Aquino, ang tiyuhin mo. Di ba na daw na kaharapin niya ang kamatayan kesa naman mabuhay siya sa isang walang saysay na buhay. No? Alam mo, Senador Bam Aquino, napapansin ko sa iyo madalas kang walang imik, no? Sa mga nangyaring mga kapalpakan katulungisan ng administrasyong Bangag ito. Bakit nga ba? No? Dahil ba baka ikaw ay gipitin din tulad ng ginagawa nila sa ibang senador? Tulad nila Senator Marcoleta, no? Na kinakasuhan, ginigipit, di ba? O tanggalan ng pondo tulad ng ginagawa nila kaya Senador Bongo, di ba? At ng iba pang mga sumusuporta sa mga Duterte. Pero Senator Bam Aquino, balikan mo itong isang quote ng tiyuhin mong si Ninoy, no? At talagang matatauhan ka no? Talagang mabubuhayan ka ang iyong makabayan spirit. Pangalawa, there is no greater nation on earth than our motherland. It is worth dying for. It is worth living for. Diba? Sinasabi ni Ninoy dito sa quote niya nito, na walang mas magandang lugar o bansa sa mundong ito. Pwera kung saan ikaw kung saan ka nanggaling o kung saan ka pinanganak, no? At karapat dapat lang talagang ibuwis mo ang buhay mo sa alang-alang ng iyong bansa, no? Totoo yan, ang pagiging makabayan ay never na isang kasalanan. Senador Bam Aquino, kung sininoy nga di ba? Binuhis niya ang buhay niya. Ikaw pa kaya na isang public servant din at talagang naluklok sa mataas na posisyon bilang senador? Kung ako nga na isang ordinaryong Pilipino, binuhis ko na ng ilang beses ang buhay ko sa pakikibaka sa illegal na droga doon sa Makati, sa lugar ko, ng mag-isa. Yung panahon ni Tatay Digong, ikaw pa kaya, Senador Bam Aquino, na talagang nasa iyong kapangyarihan na yun bilang senador? Ha? Nasa iyo na lahat para talagang punayin yung kamalian sa bangag na administrasyon to Talagang manindigan, no? Kapag kinakailangan, kailangan ng boses mo. Sa ngayon, Senador Bam Aquino, hindi ka dapat walang inig lang, no? Dahil, alam mo, binigay ng Diyos na yung kapangyarihan ang posisyon sa iyo. Para meron kang ikilos o meron kang gawing solusyon para sa mga nangyaring katulungisan na ginagawa ng bangag na administrasyon ito. Pangatlo, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. Ibig sabihin yan, Senador Bam Aquino, ha? Tinatranslate ko na sa'yo para mas lalo mong maintindihan, no? Talagang ma-inspire sa'yo sa pagkatao mo yung mga ganitong pagiging makabayan. Alam mo, pagka hindi tayo kumilos, no? Magtatagumpay talaga ang mga demonyo sa ating lipunan, sa gobyerno ngayon, no? Kapag hindi tayo nagsalita, kapag kinakailangan, no? Sila ang magtatagumpay, mananaig ang kasamahan. Kaya hindi masama ang maging makabayan at talagang magsalita para sa katotohanan, sa ngalang-alang ng kapakanan ng ating bayan. Kahit ako isang born-again Christian, Senador Bam Aquino, hindi ako nahihiya na magsalita. Kahit na minsan sumusobra na ang aking pananalita, no? Na parang beyond the standards of a born-again Christian. Hindi ako nahihiya. Dahil di ba nang ako'y itiwalag nga ng kahit anumang religion dyan, no? Basta intindihin ko, gamitin ko itong buhay na ito na natitira, no? Para sa bansa ko. Tungkol naman sa faith o sa pananalig, Senador Bam Aquino, meron ding quote si Ninoy Aquino dyan. Ito yung faith in man is a wonderful thing, but faith in God is even greater. Ibig sabihin yan magandang magkaroon ka ng tiwala sa isang leader, no? Okay yun. Okay na hangaan mo isang presidente o isang politiko, no? Na nasa isang mataas na posisyon. Pero walang-wala yan mga yan. Sisiw, gabutin, o wala yan totally. Pagkadating sa kapangyarihan ng Panginoon, no? Ibig ko sabihin, kahit pag gaano makapangyarihan niya mga yan, gaano ka-influensya niya mga yan, kahit pag gaano kayaman niya mga yan, milyonaryo, bilyonaryo, trilyonaryo man niya mga yan. Kapag kumilos ang Panginoon, no? Walang makakapigil sa puwersa at sa purpose na gustong ibigay ng Panginoon, no? Talagang ang Diyos talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan ay ang
sinasabi dito sa quote ni Ninoy Aquino na to. At kahit tungkol dun sa pagkakulong niya, meron siyang sinabi nun na, you can imprison a man's body, but you cannot imprison his mind or his spirit. Kahit na nung makulong si Ninoy Aquino nun, hindi pa rin nawala ang kanyang pagiging makabayan. Hindi pa rin nawala ang kanyang pagmamahal para sa bansang Pilipinas. No? At kahit na yan nga, nakukulong ang mga katulad ni Ninoy, no? At sa bagong henerasyon ngayon, may kukumpara ko na yan sila Senator Marcoleta, no? Yung sila Mike Defensor, ang mga bagong Ninoy na talagang inaalisan ng karapatang magsalita, no? Na sa latest statement nga ni Senator Marcoleta, di ba sinabi niya nung nakakulong siya, na ang ikinukulong dito ngayon, no, sa pagkakulong niya ni Senator Marcoleta at ni Defensor, ay ang mga mamamayang Pilipinong ordinaryo na talagang nakukulong tayo sa kulungan ng kahirapan, sa kulungan ng talagang pagkawalan ng hustisya sa ating lipunan. There is so much injustice happening around, no, na ang mga marangal na tao yun ang pilit na ikinukulong. Ang mga nagsasalita para sa katotohanan, for accountability, yun ang mga ikinukulong. Pero mga talagang nagnanakaw ng bilyon-bilyones, trilyon, dyan na lang sa flood control scandal, sila pa ang nabibigyan ng proteksyon ng bangag na administrasyon ko. Yan ang ibig sabihin ni Senator Marcoleta noon sa latest statement niya, na ikinukonekta ko dito sa katagal ni Ninoy Aquino to, no? Alam nyo, kasi madali lang maikulong ang isang tao, no? Pero yung mapatigil nyo, yung kanyang talagang pagmamahal para sa bayan. Tulad ni Senator Marcoleta, Defensor, at ng ibang mga senador dyan na talagang dinitindig ng administrasyong bangag na hindi sila magtatagumpay, hindi magtatagumpay ang kademonyoan ng kasamaan laban sa pagiging mabuti, no? At talagang kahit na yan nga, si Ninoy Aquino noon talagang ginipit, talagang kinitin ang kanyang buhay, mga kanoy. Pero kita niyo, minahal pa rin siya ng milyong-milyong mga Pilipino, naging presidente, ang kanyang asawa, although hindi ko nagustuhan ang pamumuno ni Cory, no? Napakaraming mga naging kapalpakan. Pero ang main bottom line ko dito ay si Ninoy, no? Na talagang siya yung nag-exemplify ng isang pagiging makabayan, ng isang mamamayang Pilipino na talagang willing lumaban kahit na pagpalimpay ang buhay. Alam niyo ako, kahit na nagagaya ko itong mga characteristics ni Ninoy, no? Kahit na napalayo ako sa pamilya ko dahil sa pagiging paglaban sa illegal na droga, sa mga narco-politicians, doon sa Makati noong panahon ni Tatay Digong, talagang hindi ako mapapasuko ng kung sino man dyan. Talagang nabubuhay sa puso ko na di bale nang mawala na, di bale nang mamatay ako, no? Basta't makita ko lang na Pilipinas ay makasabay man lang sa Singapore. Totoo yan, mga kanoy. At araw-araw, dinadasal ko sa Panginoon, no? Lord, gamitin mo itong buhay ko, no? Para sa bansa ko. Yun na lang ang iniisip ko. Minsan nakakalimutan ko na nga na ipagdasalunin mo yung anak kong hindi ko nakikita. Lumaki, 7 years old kong anak, ang pamilya ko. Hindi ko alam, pero just like Ninoy, no, mga kanoy, hindi abnormal, hindi kasalanan, hindi katulungisan ang mahalin mo ang iyong bansa. Ang ipagpalit mo at ibuwis mo ang buhay mo sa isang bansa, no? Na which is ang Pilipinas. So yan lang, mga kanoy. Sana lang talaga i-instill nyo sa inyong mga puso, sa inyong mga damdamin, sa inyong mga isip, no? Na kayo ay maging makabayan sa ganun. One day, maging Singapore din ang Pilipinas, no? Para sa ating mga future generations, no? Hanggang sa muli, ang inyong pinakasiga sa mga siga, Tigasin Noy P.